Professor, mali po ang mga kondisyon sa problemang ito. Sa sandaling itinaas ng isang 13 anyos na babae ang kanyang kamay, tumahimik ang buong lecture hall ng MIT. At dahil sa narinig, sumimangot ang batikang propesor na si Dr. Russell at nagsalita. 40 taon ko nang pinag-aaralan ng problemang ito, tapos sasabihin lang ng isang batang katulad mo na mali ito? Ngunit makalipas ang 2 linggo, lahat ng mga mathematician sa MIT ay mapapayuko sa harap ng pangalan ng dalagitang iyon. Ang kuwento natin ngayon ay tungkol kay Aliyah Reyes. Sa isang maliit na apartment sa Cambridge, Massachusetts, alas 4 ng hapon, nakatitig si Aliyah sa screen ng kanyang luma at gasgas na laptop. Pinapanood niya ang isang open lecture video mula sa Mathematics Department ng MIT. Habang isinusulat ng professor sa screen ang mga komplikadong formula sa pisara, kumikinang ang mga mata ng 13 anyos na dalagita. Para sa ibang mga bata, ang mga simbolo ay parang mga lihim na kodigo, ngunit para kay Aliyah, ang mga ito ay isang buo at perpektong wika. Para sa kanya, ang matematika ay hindi lamang tungkol sa pagsagot ng mga problema. Sa pagtahak niya sa agos ng lohika, sa pagitan ng mga numero at formula, isang bagong mundo ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga equation na tila napakakomplikado ay mga tanong lamang na binuo ng isang tao at sa proseso ng pagsagot sa mga tanong na iyon, nakakaramdam si Aliyah ng isang kakaibang kilig na hindi niya mailarawan sa salita. Lalong nag-aalab ang kanyang puso kapag nahaharap siya sa mga problemang itinuturing ng iba na imposible. Aliyah, anak, kain na tayo. Ang boses ng kanyang ina, si Aling Lina, ay narinig mula sa kusina, bagamat pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa isang maliit na karinderyang Pilipino. Palaging nag-iiba ang ekspresyon ng kanyang ina kapag nakikita siyang nag-aaral. Mayroong isang espesyal na tiwala sa kanyang mga mata. Dahil ang batang ito ang dahilan kung bakit iniwan niya ang lahat sa Pilipinas para makipagsapalaran dito. Napansin ni Aling Lina ang pagiging kakaiba ni Aliyah mula pa noong 5 taong gulang ito. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng mga laruan, si Aliyah ay nag-aayos ng mga bagay sa bahay ayon sa isang partikular na pattern na siya lang ang nakakaalam. Sa edad na 7, kabisado na niya ang multiplication table at pagsapit ng 9 na taon, mag-isa na niyang sinasagutan ang mga problemang pang-high school sa matematika. Noon, nakumbinsi si Aling Lina. Balang araw, isusulat ang pangalan ng anak ko sa mga libro ng mga propesor. Tumango si Aliyah at tumayo mula sa kanyang upuan. 3 taon na silang naninirahan sa Amerika, ngunit mas komportable pa rin siya sa matematika kaysa sa Ingles. Ang wika ay may mga banayad na kahulugan at kontekstong kultural na kung minsan ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, ngunit iba ang matematika. Ang mga numero at formula ay hindi nagsisinungaling at walang kinikilingan. Ang 2 plus 2 ay 4. Ganoon lang iyon kasimple. Sa paaralan, si Aliyah ay kilala bilang isang tahimik na bata. Bihira siyang magtaas ng kamay para magtanong. At tuwing recess, mas gusto niyang mag-isa, nagbabasa ng libro o nagsusulat sa kanyang kwaderno. Itinuturing siyang kakaiba ng kanyang mga kaklase. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa katunayan, mahalaga sa kanya ang mga sandaling iyon. Kapag nalulunod siya sa paglutas ng isang problema, nawawala ang lahat ng ingay sa mundo at tanging lohika at intuwisyon na lang ang natitira. Isang gabi, aksidenteng nakita ni Aliyah ang isang anunsyo sa website ng MIT. Ito ay ang Junior Math Challenge, isang workshop at kompetisyon para sa mga estudyanteng may edad 14 pababa. Nang basahin niya ang mga kwalifikasyon, nakita niyang tapos na ang online application. Ngunit hindi sumuko si Aliyah. Naisip niyang mayroon pang ibang paraan. Ilang araw siyang nag-isip, paano niya maipaparating ang kanyang tunay na damdamin. Mayroong isang bagay na hindi kayang ilagay sa isang online application form. Iyon ay ang kanyang pananaw sa matematika, ang kanyang saloobin sa mga problema, at ang kanyang matinding pagnanais na matuto. Sa huli,
nagpasya si Aliyah na sumulat ng isang liham. Hindi isang liham na inimprenta mula sa computer, kundi isang sulat kamay, sa pagitan ng mga pangungusap na maingat niyang isinulat gamit ang highlighter. Naroon ang buong puso ng isang 13 anyos na dalagita. Ginoo, ginang, para sa akin po, ang matematika ay hindi lamang tungkol sa paglutas ng mga problema, kundi sa pagbabago mismo ng mga ito. Sa isang pangungusap na iyon, nakapaloob ang buong pilosopiya ni Aliyah sa matematika. Habang tinatanggap ng iba ang mga kondisyon ng problema, kung ano ito, kinukwestiyon ni Aliyah ang mismong mga kondisyon. Palagi niyang isinasaalang-alang ang posibilidad na ang problema mismo ay maaaring mali at sinusubukan niyang lapitan ito mula sa isang bagong perspektibo. Iyon ang kanyang pagiging espesyal. Kasama ng liham, isinama ni Aliyah ang ilang bahagi ng kanyang mga tala sa matematika. Ito ay mga ideyang binuo niya habang nag-aaral ng mag-isa na naglalaman ng mga pananaw na ikagugulat kahit ng mga propesor sa MIT, lalo na ang mga bahagi kung saan binigyan niya ng sariling interpretasyon ang mga umiiral na teorama na kahanga-hanga kahit para sa isang eksperto. Habang inilalagay ang liham sa sobre, kumabog ang dibdib ni Aliyah. Magiging ito na kaya ang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap? Ito ang simula ng maliit na hamon ng isang 13 anyos na dalagita sa Mathematics Department ng MIT. Napangiti ng mapait si Professor Albert Russell nang matanggap ang liham ni Aliyah. Sa loob ng 40 taon sa mundo ng akademya, napakarami na niyang nakitang mga henyo. Hindi na rin mabilang ang mga sulat na natanggap niya mula sa mga estudyanteng puno ng pangarap, na karamihan ay hindi nauunawaan ang agwat sa pagitan ng realidad at ng kanilang mga pangarap. Isa na namang batang mapangarapin ang unang naisip ni Professor Russell. Ngunit nang buklatin niya ang mga kalakip na tala, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Para sa isang sulat kamay ng 13 anyos, napakadetalyado at sistematiko ng pagkakalatag ng kanyang mga ideya sa matematika, lalo na sa bahagi kung saan tinatalakay niya ang isang espesyal na kaso ng Riemann hypothesis. Nagpakita siya ng isang pananaw na ganap na naiiba sa mga kasalukuyang pamamaraan sa akademya. Hindi ito simpleng pagsasaulo o panggagaya, kundi isang tunay na pananaw na nagmula sa dalisay na intuwisyon sa matematika. Inalis ni Professor Russell ang kanyang salamin at muling tiningnan ang mga tala. Talaga bang isang 13 anyos ang sumulat nito? Nagduda siya. Ngunit ang pagiging simple ng sulat kamay at ang paminsan-minsang pagkakamali sa gramatika sa Ingles ang nagpapatunay na ito ay totoo. Higit sa lahat, ang paraan ng paglalahad niya ng mga ideya ay napaka-orihinal. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na hindi kailanman magagawa ng isang estudyanteng sumunod lamang sa tradisyonal na kurikulum. Dahil sa kuryosidad, kinausap ni Professor Russell ang kanyang mga kasamahan. Kailangan nating makita ang batang ito. Ngunit malamig ang naging tugon ng ibang mga hurado. Umiling si Robert Wilson, isang associate professor. Russell, tumatanda ka na yata at nagiging sentimental. Isang sulat lang. Nabighani ka na. Kalokohan iyan. Ang matematika ay isang malamig na mundo. Sumang-ayon ang isa pang propesor. Sa panahon ngayon, lahat ng paraan ay ginagawa ng mga magulang para mapaganda ang portfolio ng kanilang mga anak. Baka isa lang ito sa mga ganoon. Ngunit hindi nagbago ang isip ni Professor Russell. Mayroon siyang kutob na hinasa ng dekada niyang pag-aaral sa matematika. Mayroong espesyal sa batang ito. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Workshop lang naman ito. Hindi magiging problema kung madagdagan ng isa. Sa huli, tinanggap ang mungkahi ni Professor Russell. Ngunit nanatiling malamig ang tingin ng ibang mga propesor. Hindi man lang maayos na nailagay ang pangalan ni Aliyah sa listahan ng mga kalahok. Ito ay nakasulat lamang bilang isang malabong, dagdag na kalahok. Iba ang trato sa kanya kumpara sa mga opisyal na kalahok. Sa likod ng diskriminasyong ito ay mayroong banayad na pagkiling. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na
ang isang batang imigrante na hindi man lang nakapag-apply online nang maayos ay makapasok sa isang prestihiyosong kaganapan ng MIT, lalo pang nagpatindi sa kanilang di sinasadyang pagkiling ang katotohanang ang bata ay isang Asyano. Ngunit walang kaalam-alam si Alia sa mga komplikadong pangyayaring ito. Sapat na sa kanya ang katotohanang nakatanggap siya ng tugon mula sa MIT. Nang hawakan niya ang sulat ng pagtanggap, bumuhos ang kanyang mga luha ng kagalakan. Pakiramdam niya ay kinilala siya ng lugar na dati ay pangarap lamang niya. Nay! May sulat po galing sa MIT! Sigaw ni Alia habang tumatakbo papalapit sa ina. Hawak ang sulat. Nagliwanag din ang mukha ni Aling Lina. Talaga anak? Ang galing-galing mo. Nagyakapan ng mag-ina sa sobrang tuwa. Sa sandaling iyon, tila nabayaran ang lahat ng kanilang paghihirap. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Hinarap ni Alia ang isang praktikal na problema. Paano siya makikipag-usap sa ibang mga kalahok? Maipapahayag niya, kaya nang malinaw sa Ingles ang kanyang mga ideya sa matematika. At higit sa lahat, mayroon ba talaga siyang kakayahang makipagsabayan sa kanila? Bumaha ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit naghanda si Alia sa sarili niyang paraan. Inisa-isa niya ang mga terminolohiyang pangmatematika sa Ingles at nagsanay na ipaliwanag ang kanyang mga ideya sa simple at malinaw na paraan. Nagsanay siyang mag-isa sa harap ng salamin. Bagamat may punto ang kanyang Ingles, nais niyang maiparating ang kanyang taos-pusong pagmamahal sa matematika. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng kanyang pagpunta sa MIT. Inilagay ni Alia sa kanyang bag ang kanyang kuwaderno, panulat, at ang baon na maingat na inihanda ng kanyang ina. Hinawakan ng mahigpit ni Aling Lina ang kamay ni Alia at sinabing, Alia, anak, kaya mo yan. Magtiwala ka sa galing mo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng malaking lakas. Kahit anong tingin sa kanya ng mundo, ang kanyang ina ay laging naniniwala sa kanya. Humugot ng lakas ng loob ang 13 anyos na dalagita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dumating na ang oras upang patunayan ang kanyang kakayahan. Nang unang tumapak si Alia sa campus ng MIT, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga gusaling gawa sa pulang ladrilyo, pakiramdam niya ay nagiging totoo ang kanyang mga pangarap. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na hinarap ang unang pagsubok sa registration desk. Alia Reyes po? Wala ka sa listahan ng mga kalahok. Mukhang nalilito ang staff habang paulit-ulit na tinitingnan ang computer screen. Ipinakita ni Alia ang sulat ng pagtanggap na dala niya. Ngunit nagkibit balikat pa rin ang staff. Ikaw pala yung dagdag na kalahok. Sandali lang po. Ang sandali lang na iyon ay umabot ng 30 minuto. Mula sa isang sulok ng lobby, pinanood ni Alia ang ibang mga kalahok na maayos na nagre-rehistro at pumapasok. Ang name tag na sa wakas ay natanggap niya ay iba ang kulay sa iba. Ang name tag ng mga opisyal na kalahok ay kulay asul na may puting letra, habang ang kay Alia ay dilaw na may itim na letra. Pagpasok sa auditorium, doon niya napagtanto kung gaano kaibang mundo ang kanyang pinasok. Ang mga batang henyo sa matematika mula sa iba't ibang panig ng Amerika ay nakaupo sa kani-kanilang upuan na may tiwala sa sarili. Narinig ni Alia ang kanilang pinag-uusapan. Yung International Math Olympiad last year. Yung mentor ko sa Harvard Early Admission Program. Sila ay mga batang bahagi na ng network ng mundo ng matematika. Sa kabila ng kanilang murang edad, mayroon na silang mga parangal mula sa iba't ibang kompetisyon, nag-aaral sa mga prestihiyosong paaralan, at may personal na koneksyon sa mga kilalang mathematician. Samantala, si Alia ay isang batang nag-aaral ng mag-isa sa pamamagitan ng mga online lecture. Sa gitna ng lahat, may isang batang partikular na kapansin-pansin, si Amy Taylor, isang 14 na taong gulang na dalagita
May buhok na kulay ginto, asul na mga mata, at perpektong Amerikanong accent habang nakikipagbiruan sa mga kasama niya. Dahil nanalo na siya sa maraming kompetisyon sa matematika, natural na siya ang sentro ng atensyon. Hi! Maingat na bati ni Alia kay Amy. Gusto niyang magkaroon ng kaibigan sa bagong kapaligiran. Ngunit ang reaksyon ni Amy ay malayo sa kanyang inaasahan. Oh, hi! Saan ka galing? Tanong ni Amy habang tinitingnan si Alia mula ulo hanggang paa. May bahid ng pagmamataas sa kanyang tingin. Medyo kakaiba ang accent mo. Now, dahil sa sinabi niya, nagsimulang maghagikgikan ang mga batang nakapaligid sa kanila. Agad na namula ang mukha ni Alia. Alam niyang may halo ng Pilipinong punto ang kanyang Ingles, ngunit hindi niya inaasahang diretsahan itong pupunahin. Galing po akong Pilipinas. 3 taon na po kami rito. Mahinang sagot ni Alia. Ah, kaya pala medyo. Makahulugang sabi ni Amy na hindi tinapos ang kanyang sasabihin. Alam mo, dito, kailangan mo ring ipaliwanag ang math sa Ingles. Kakayanin mo ba? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alia na hindi lang ito isang lugar kung saan susukatin ang kanyang galing sa matematika, kundi isang mas komplikadong larangan ng panlipunang dinamika. Dito, hindi lang ang kanyang kakayahan sa matematika ang sinusuri, kundi pati na rin ang kanyang husay sa wika, pinagmulang pamilya, at kultural na kapital. Ang mga mata ng ibang bata ay nakatuon kay Alia. May halong kuryosidad at pagmamaliit sa kanilang mga tingin. Naramdaman ni Alia kung gaano siya nag-iisa. Hinarap niya ang isang pader ng malalim na pagkiling na nakatago sa likod ng hadlang ng wika. Noon, may narinig silang ingay sa harap ng auditorium. Nasa ika-60 taon na siya, may buhok na kulay abo at matatalas na mata habang tinitingnan ang mga kalahok. Ang aura ng isang taong 40 taon nang namamayagpag sa mundo ng matematika ay bumalot sa buong auditorium. Maligayang pagdating sa lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Russell. Ngayon, may ipapakilala akong isang espesyal na problema sa inyo. Ngunit bago iyon, sandaling napako ang kanyang tingin kay Alia. Titingnan natin kung lahat ng naririto ay karapat-dapat na maging isang tunay na mathematician. Nagsimulang magsulat si Professor Russell ng isang komplikadong formula sa pisara. Ang mga equation na lumalabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri ay tila mga sinaunang orasyon. Ito ang Nichiang Mingongshi, inverse proof formula ng Airy-Han set principle. Isang problemang 40 taon nang walang nakakalutas. Tumahimik ang auditorium. Lahat ng kalahok ay nakatitig sa formula sa pisara. Ngunit iba ang tingin ni Alia. Habang ang ibang mga bata ay nabibigla sa komplikasyon ng formula, nakita ni Alia ang fundamental na problema na nakatago sa loob nito. Hindi ito isang pagsasanay. Sabihin na nating isa itong biro, sabi ni Professor Russell, na nagdulot ng bulungan sa mga kalahok. Para sa kanila, ito ay isang hamon, ngunit para kay Alia, ito ay isang tanong. O baka naman ang problema mismo ang may mali. Profesor! Maingat na itinaas ni Alia ang kanyang kamay. Ang lahat ng mga mata sa auditorium ay napunta sa kanya. Bumigat ang hangin at isang ekspresyon ng pagtataka ang dumaan sa mukha ni Amy at ng iba pang mga kalahok. Ang pagtataas ng kamay ng isang 13 anyos sa harap ng isang problemang 40 taon nang hindi nalulutas ay katawa-tawa para sa kanila. Tinaas ni Professor Russell ang kanyang kilay. Ano iyon? May bahid ng pag-iingat sa kanyang boses. Alam na niya mula sa liham ng bata ang pananaw nitong baguhin ang problema. Ngunit kasabay nito, nauunawaan niya kung ano ang kahulugan ng sandaling ito para kay Alia. Huminga ng malalim si Alia. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang tiwala sa matematika ay hindi natitinag. Sa tingin ko po ay may kakaiba sa pagtakda ng variable sa kondisyong ito. Maliit ngunit malinaw ang boses ni Alia. Sa sandaling iyon, tuluyang tumahimik ang auditorium. Kakaiba?
Anong bahagi ang sinasabi mo? Tanong ni Professor Russell. Dansas kita. Tanong ni Sally Saski. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong interes at pag-iingat. Sa katunayan, ilang dekada na rin niyang pinag-iisipan ang problemang ito, ngunit hindi niya kailanman kinuwestiyon ang mismong mga kondisyon. Tumayo si Aliyah at naglakad papunta sa harap. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit nagpatuloy siya. Kung ganito po itatakda ang hangganan ng set, hindi lang magiging imposible ang inverse proof, kundi magiging walang kahulugan. Itinuro ni Aliyah ang pisara. Sa tingin ko po, hindi natin kailangang lutasin ang problema, kundi isulat itong muli. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa auditorium. Ngunit ang reaksyon nila ay kabaligtaran ng inaasahan ni Aliyah. Anong karapatan ng isang bata na baguhin ang mga kondisyon? Sabi ni Amy, na may halong pang-iinsulto. Hindi iyan matematika, paglalaro lang iyan ng salita. Sinasabi niyang mali ang problema kasi hindi niya masagutan. Umiling din ang ibang mga kalahok. Kung ganyan, lahat ng problema pwede nating baguhin. Sa matematika, ang unang dapat gawin ay tanggapin ang mga ibinigay na kondisyon. Sa likod ng kanilang mga reaksyon ay mayroong fundamental na kawalan ng tiwala kay Aliyah. Hindi nila matanggap na isang batang Asyanong imigrante ang humahamon sa awtoridad ng mundo ng matematika sa Amerika. Maging ang ibang mga propesor ay nagpakita ng negatibong reaksyon. Hindi iyan pagiging malikhain, kundi isang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya naiintindihan ang kahigpitan ng matematika. Bulong nila na narinig ni Aliyah. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aliyah na hindi lamang isang problema sa matematika ang kanyang kinakaharap, kundi isang mas malaking pader. Tiningnan ni Professor Russell si Aliyah nang may malamig na tingin. Binibining Reyes, sa matematika, ang pangunahing tuntunin ay ang paggalang sa mga ibinigay na kondisyon. Ang kanyang boses ay may halong awtoridad at paninisi. Ang pagbabago sa mga kondisyon ay katumbas ng pagsuko sa problema. Hindi iyan matematika, isa iyang palusot. Namutla ang mukha ni Aliyah. Naramdaman niya ang daan-daang mga mata na nakatutok sa kanya. Sa mga tinging iyon, mayroong awa, pangungutya, at higit sa lahat, isang katiyakan na nagsasabing, "Sinabi ko na nga ba?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aliyah kung gaano siya nag-iisa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagsisimula niyang pagdudahan ang sarili niyang intuwisyon sa matematika. Mali nga ba talaga ako? Baka naman mali ang pagkakaintindi ko sa matematika. Isang malalim na kalituhan ang bumalot sa isipan ng 13 anyos na dalagita. Tahimik na bumalik si Aliyah sa kanyang upuan. Nagpatuloy ang bulungan sa paligid. Ngunit hindi na niya ito marinig. Sa kanyang puso, mayroon pa ring katiyakan. Ngunit hindi niya mahanap ang paraan upang ipahayag ito. Akala niya ay isang wika ang matematika. Ngunit hindi niya inakalang magiging ganito kahirap ang makipag-usap gamit ang wikang iyon. Nang hapong iyon, nanatiling tahimik si Aliyah. Habang ang ibang mga kalahok ay nagbabahagi ng kanilang mga ideya at nagtatalo, si Aliyah ay nag-iisa sa pagsasaayos ng kanyang mga iniisip sa kanyang kuwaderno. Sa pagitan ng mga numero at formula, hinahanap niya ang kanyang sariling lohika na nagpapalakas sa kanya upang harapin ang mga pagkiling ng mundo. Naniniwala siyang sa matematika, ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli. Bagamat nag-iisa siya ngayon, naniniwala siyang balang araw ay mapapatunayan niyang tama ang kanyang pananaw. Iyon ang tanging pag-asa na kanyang pinanghahawakan at kasabay nito, nang gabing iyon, hindi makatulog si Aliyah. Nakahiga sa kama ng hotel at nakatitig sa kisame. Inaalala niya ang mga nangyari sa araw na iyon, ang malamig na tingin ni Professor Russell, ang pangungutya ni Amy, at higit sa lahat, ang napakaraming mga mata ng pagdududa na tumitimbang sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay siyang natitiyak. Hindi mali ang kanyang intuwisyon sa matematika. Kinabukasan, hinati sa mga grupo ang mga kalahok
para sa paglutas ng problema. Siyempre, iniwasan si Alia ng ibang mga bata. Huwag kang sumama sa grupo namin. Baka isipin nilang kakaiba rin kami, matalas na sabi ni Amy. Sa huli, kinailangan ni Alia ang lutasin ang problema ng mag-isa. Ngunit, ito ay naging isang pagkakataon para sa kanya. Dahil hindi na siya kailangang mag-alala sa tingin ng iba, malaya niyang nagamit ang sarili niyang paraan sa paglutas ng problema. Tumayo si Alia sa harap ng pisara at muling tiningnan ng maigi ang pormulang ibinigay ni Professor Russell. At sa sandaling iyon, naging mas malinaw ang kanyang kutob mula kahapon. Nasa mga kondisyon ang problema. Ang mismong pundasyon ng teorya ng set ay hindi mailalapat sa partikular na kasong ito. Ito ay tulad ng paghahanap ng daan gamit ang isang maling mapa. Kahit gaano kagaling ang isang manlalakbay, hindi niya mararating ang kanyang patutunguhan kung mali ang mapa. Sa parehong paraan, hindi makakarating sa tamang sagot kung mali ang mga kondisyon. Nagsimulang isulat ni Alia ang kanyang sariling interpretasyon sa kanyang kwaderno. Ito ay isang bagong modelo na ganap na bumabaligtad sa mga umiiral na pamamaraan. Ang kanyang paraan, na pinagsasama ang linear flow at closed curve counterexamples, ay isang pananaw na hindi naisip ng sinuman sa loob ng 40 taon. Ang mga pormulang lumalabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri ay tila lumilikha. Maaaring mali ang sagot, ngunit hindi mali ang mga kondisyon. Isinulat ni Alia sa huling pahina ng kanyang kwaderno. Hindi lamang ito isang pahayag sa matematika, kundi isang filosofiya. Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang determinasyon na huwag magpatali sa mga itinakdang pamantayan ng mundo, kundi magpatuloy tungo sa katotohanan. Ngunit noon, habang saglit na umalis si Alia, may isang taong sumilip sa kanyang kwaderno. Ito ay isa sa mga workshop assistant. Nagulat siya sa nakita niyang paraan ng paglutas ni Alia. Ito ay isang tunay na makabagong ideya. Lihim na kinopya ng assistant ang mga tala ni Alia. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang presentasyon ni Amy ay halos kapareho ng mga ideya ni Alia, bagamat iba ang mga salitang ginamit. Ang pangunahing lohika ay pareho sa isinulat ni Alia. Nagpatuloy si Amy sa kanyang presentasyon na may buong tiwala. Kung kikilalanin natin ang limitasyon ng mga kasalukuyang kondisyon at magpapakilala ng isang bagong balangkas. Habang nakikinig sa sinasabi ni Amy, kumabog ng malakas ang puso ni Alia. Iyon ay malinaw na ang mga nilalaman na kanyang isinulat kagabi. Ngunit walang sino man ang tumitingin kay Alia. Lahat ay nabighani sa presentasyon ni Amy. Isang napaka-orihinal na paraan, sabi ni Professor Russell habang pumapalakpak. Ngayon ko lang nakita ang ganitong pananaw. Amy, mayroon kang pambihirang intuwisyon sa matematika. Sa sandaling iyon, muling tiningnan ni Alia ang kanyang kwaderno at natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Nang makita niya ang bakas ng photocopy machine sa gilid ng kanyang kwaderno, napagtanto niyang may nagnakaw ng kanyang mga ideya. Ang mas nakakagulat ay ang ilang mga partikular na salitang ginamit ni Amy ay kahawig ng kanyang sulat kamay. Naramdaman ni Alia ang sabay-sabay na galit at kawalan ng pag-asa. Hindi niya matanggap na ang kanyang mga natuklasan sa matematika ay kinikilala sa pangalan ng iba. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang lahat ng ito ay konektado sa kanyang pagkatao. Kung si Alia ay isang Amerikano, kung perpekto ang kanyang Ingles, mangyayari kaya ito? Hindi ito simpleng plagiarism. Ito ay isang sistematikong pagbubukod, isang mensaheng walang salita na nagsasabing ang mga tulad ni Alia ay maaaring maging mapagkukunan ng mga ideya, ngunit walang karapatang kilalanin para dito. Ang katotohanan kahit sa dalisay na larangan ng matematika ay mayroong ganitong pagkiling ang siyang pinakamalaking dagok para kay Alia. Nang hapong iyon, ibinalita na si Amy ang napiling kandidato para sa unang pwesto. Narinig ni Alia ang balita habang nag-iisa sa isang sulok ng campus.
Tila gumuho ang kanyang mundo. Ang kadalisayan ng matematika na kanyang pinaniniwalaan, ang paniniwalang ang katotohanan ay laging lalabas, sa huli lahat ay nayanig sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, may mahalagang natutunan si Alia. Nalaman niya kung ano talaga ang dapat niyang labanan. Hindi ito tungkol sa paglutas ng isang problema sa matematika, kundi sa pagpapatunay ng kanyang sariling pagkatao. Isang mas mabigat na pasanin ang inilagay sa maliliit na balikat ng 13 anyos na dalagita. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, umiyak si Alia sa harap ng kanyang ina, nakaupo sa gilid ng kama sa kanilang hotel room. Habang nanginginig ang maliliit niyang balikat sa pag-iyak, gumuho rin ang puso ni Aling Lina. Mula nang umalis sila sa Pilipinas 3 taon na ang nakalipas, hindi pa niya nakitang ganito kawalan ng pag-asa ang kanyang anak. Nay, walang nakikinig sa akin. Nanginginig ang boses ni Alia. Alam kong tama ako, pero walang naniniwala. Ninakaw pa nila ang ideya ko at ibang tao ang nagpresenta. Hindi niya natapos ang sasabihin at muling bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap ng mahigpit ni Aling Lina ang kanyang anak. Sa mainit na yakap na iyon, ibinuhos ni Alia ang lahat ng kanyang kinimkim na emosyon, ang hadlang ng wika, ang pagkiling sa kultura, at higit sa lahat, ang kalituhan sa kanyang sariling pagkatao, napakabigat na pasanin para sa isang 13 anyos. Alia, anak, sabi ni Aling Lina habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Alam mo ba kung bakit kita dinala sa malayong lugar na ito? Para makita ng mundo ang espesyal na talento mo. Pero ang pagiging espesyal, hindi iyan nagiging totoo dahil lang kinilala ng iba. Ikaw mismo ang unang dapat maniwala. Ang matematika ay hindi tungkol sa salita, kundi sa patunay. Kung tama ka, lalabas din ang katotohanan iyan. Pero bago iyon, kailangan mo munang maniwala sa sarili mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alia. Hanggang ngayon, ginagawa niya ang matematika para makuha ang pagkilala ng iba. Ngunit hindi ganoon ang tunay na matematika. Ang matematika ay isang dalisay na paghahanap sa katotohanan at sa prosesong iyon, hindi mahalaga ang tingin ng iba. Kinabukasan, pumasok si Alia sa workshop na may ganap na bagong pananaw. Hindi na siya magmamakaawa para sa pagkilala ng iba. Sa halip, nangako siyang patutunayan ng perpekto ang kanyang paniniwala sa matematika. Iyon ang hamon na inihagis ng 13 anyos na si Alia sa mundo. Ginugol ni Alia ang natitirang araw sa paglalagom ng lahat ng kondisyon sa isang larawan at isang operasyon. Determinado siyang lumikha ng isang mas detalyado at perpektong patunay kaysa sa ideyang ninakaw ni Amy. Isang proseso ng pagbabago ng mga komplikadong formula sa simple at malinaw na mga diagram at paglalantad ng fundamental na istrukturang nakatago sa loob nito. Sa prosesong iyon, isang kamangha-manghang bagay ang natuklasan ni Alia. Nahanap niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi nalutas ang 40 taong problema ni Professor Russell. Hindi dahil mahirap ang problema, kundi dahil mali ang mismong pananaw sa problema mula sa simula. Ito ay tulad ng pagsubok na unawain ang isang 3-dimensional na bagay mula sa isang 2-dimensional na pananaw, mali ang mismong dimensyon na itinakda. Ang paraan ni Alia ay revolusyonaryo. Tinalikuran niya ang tradisyonal na set-theoretic approach at nagmungkahi ng isang bagong balangkas na pinagsasama ang topology at algebraic geometry. Hindi lamang ito paglutas ng problema, kundi pagbabago sa kahulugan ng problema mismo. Ito ang tunay na kahulugan ng pagbabago ng problema na sinabi ni Alia sa kanyang liham. Nagpatuloy si Alia sa pagtatrabaho hanggang hating gabi, ganap na nalunod sa kanyang sariling mundo ng matematika. Ang tingin ng iba, ang hadlang ng wika, maging ang limitasyon ng edad o kasarian, wala nang halaga ang mga ito. Tanging ang dalisay na pagnanasa para sa katotohanan ang natira at sa wakas,
Bandang 2:00 ng madaling araw, nahanap ni Aliyah ang perpektong sagot. Ang solusyon sa problemang 40 taon nang gumugulo sa mundo ng matematika, ngunit hindi lamang ito isang simpleng solusyon. Ito ang simula ng isang bagong teorya na maaaring ganap na bumago sa paradigma ng umiiral na mundo ng matematika. Kinabukasan, nakatakda ang anunsyo ng mga resulta. Plano ni Aliyang manatili sa likod ng auditorium nang walang nakakaalam. Bagamat hindi siya binigyan ng opisyal na pagkakataong magpresenta, mayroon siyang ibang paraan. Ang paniniwalang ang katotohanan ay laging magpapakita sa sarili nito. Iyon ang tanging at pinakamalakas na sandata ni Alia. Ang huling hamon ng 13 anyos na dalagita ay magsisimula na. Sa pagkakataong ito, hindi siya hihingi ng pahintulot kaninuman. Ang sandali ng pakikipaglaban gamit ang mismong matematika ay nalalapit na. 30 minuto bago magsimula ang anunsyo ng mga resulta, tahimik na nakatayo si Alia sa likod ng auditorium. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pirasong papel na kanyang pinagpuyatan. Dito nakalagom ang 40 taong problema sa 4 na diagram at 3 inequalities, ang pinakamaikli ngunit pinakarevolusyonaryong patunay sa kasaysayan ng matematika. Ngunit kalmado ang puso ni Aliyah. Hindi na niya ito ginagawa para sa pagkilala. Ginagawa niya ito para sa katotohanan mismo. Unti-unting napuno ang auditorium. Ang mga kalahok, mga propesor, at ilang mga opisyal ay nagsiupuan na. Si Amy ay nakaupo sa harap na may tiwala sa sarili. At si Professor Russell ay umakyat sa entablado hawak ang mga score sheet. Tila lahat ay umaayon sa nakatakdang senaryo. Bago natin i-anunsyo ang nagwagi sa Junior Math Challenge na ito, nagsimulang magsalita si Professor Russell. Noon, dahan-dahang naglakad si Aliyah papunta sa harap. Ang lahat ng mga mata sa auditorium ay napunta sa kanya. Nagkaroon ng bulungan, ngunit hindi ito pinansin ni Aliyah. Professor. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aliyah sa auditorium. Sa pagkakataong ito, hindi ito nanginginig. Kahit baguhin ang mga kondisyon, mananatili ang problema. Ipapakita ko po sa inyo, sumeryoso ang mukha ni Professor Russell. Binibining Reyes, hindi ito ang oras para sa presentasyon. Bumalik ka sa iyong upuan, ngunit si Alia ay nasa harap na ng pisara, hawak ang isang marker. 40 taon nang, hindi nalutas ang problemang ito, hindi dahil mahirap ito. Nagsimulang iguhit ni Alia ang unang diagram sa pisara. Ito ay dahil nag-iisip tayo sa maling dimensyon. Tumahimik ang auditorium. Bakit pinababayaan ang batang iyan? Bulong ni Amy, ngunit ang ibang mga propesor ay nakatuon na sa unang diagram. Nagsimula na nilang maramdaman ang lalim ng mathematical insight na nakapaloob sa simpleng larawang iyon. Iginuhit ni Alia ang pangalawang diagram. Isang diagram na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng mga set. Hindi ang hangganan ng mga ito. Ang mga pangunahing palagay ng teorya ng set ay hindi mailalapat sa partikular na kasong ito. Dahil, nang matapos ang pangatlong diagram, ilang propesor ang yumuko pasulong sa kanilang mga upuan. Nang iguhit niya ang ika-4 at huling diagram, isang ganap na katahimikan ang bumalot sa auditorium. Ang ipinakita ni Alia ay hindi lamang isang counterexample. Ito ay isang ganap na bagong paradigma na malinaw na naglalantad sa pagkakamali sa balangkas ng umiiral na modelo ng matematika. Kung sa loob ng 40 taon ay sinubukan ng mga mathematician na unawain ang isang 3-dimensional na bagay mula sa isang 2-dimensional na pananaw, ipinakita ni Alia ang mismong 3-dimensional na bagay na iyon. Ngayon, ang mga inequality. Itinaas ni Alia ang marker at isinulat ang unang formula. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Professor Russell. Ang formulang iyon ay ganap na bumabaligtad sa pinakabuod ng problemang 40 taon niyang pinag-aralan. Nang matapos ang pangalawa at pangatlong inequality, lahat ng mga mathematician sa auditorium ay napigil ang hininga. Kaya naman,
Ang kondisyon mismo ng orihinal na problema ay mayroong kontradiksyon. Isinulat ni Aliyah ang huling konklusyon sa Pisara. Ang dahilan kung bakit hindi nalutas ang pormulang ito sa loob ng 40 taon ay hindi dahil sa ito ay isang problemang hindi malulutas, kundi dahil ito ay isang problemang mali ang pagkakalathala. Sa sandaling iyon, nagsimulang marinig ang mga bulungan sa auditorium. Posible ba iyan? Isang ganap na bagong paraan. Perpekto sa teorya. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga propesor. Mayroong kumuha ng calculator upang suriin ang formula ni Aliyah at mayroong nagtanong sa kasamahan, "Maaari ba nating gawing papel ito?" Nakatayo si Professor Russell sa harap ng pisara. Dahan-dahang sinusundan muli ang patunay ni Aliyah. Ang problemang nagpahirap sa kanya ay nalutas ng napakalinaw sa kamay ng isang 13 anyos na dalagita at hindi sa pamamagitan ng paglutas nito, kundi sa pagtukoy sa pagkakamali ng problema mismo. Ito, bulong ni Professor Russell, maaari itong maging isang papel. Hindi, maaari itong maging simula ng isang bagong larangan sa matematika. Ngunit si Aliyah ay hindi na nag-abala sa reaksyon ng mga nakapaligid. Mayroon lamang siyang kasiyahan sa pagtupad sa kanyang tungkulin, ang paglalantad sa katotohanan. Iyon ang pinaniniwalaan niyang tungkulin ng isang mathematician. Anuman ang edad, nasyonalidad o wika, lumabas ng auditorium si Professor Russell na walang ekspresyon sa mukha. Nang makita ito ni Amy at ng iba pang mga kalahok, nakahinga sila ng maluwag. Siyempre, hindi kikilalanin ng ganoong bagay, naisip nila, ngunit hindi nila alam kung anong damdamin ang dala ni Professor Russell habang papunta sa kanyang opisina. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, muling sinuri ni Professor Russell ang patunay ni Aliyah gamit ang lahat ng kaalaman at karanasang naipon niya bilang isang mathematician sa loob ng 40 taon. Ngunit gaano man niya ito tingnan, walang mali sa lohika ni Aliyah. Sa halip, napagtanto niya kung gaano siya naging bilanggo ng sarili niyang mga nakasanayang pag-iisip. Habang nakatingin sa tanawin ng campus sa labas ng bintana, naalala ni Professor Russell ang kanyang nakaraan. Minsan din siyang naging 13 anyos at kinailangan niyang labanan ang pagkiling ng mga nakatatanda. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya na mismo ang naging isa sa mga lumilikha ng ganoong pagkiling, isang katotohanang nagpabigat sa kanyang puso. Umupo si Professor Russell sa harap ng kanyang computer at binuksan ang opisyal na website ng MIT. At walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magsulat. Ipinapakilala ang ideya ng isang 13 taong gulang na batang Pilipina na nagpatiklop sa aking kayabangan. Habang tinitingnan ang pamagat, huminga ng malalim ang propesor. Hindi lamang ito isang paghingi ng tawad, kundi isang mensahe ng pagninilay na inihahagis niya sa buong komunidad ng matematika. Sa kanyang artikulo, detalyadong ipinaliwanag ni Professor Russell ang proseso ng patunay ni Aliyah. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kanyang tapat na pag-amin. Binaliwala ko ang tanong ng batang ito. Dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang nasyonalidad, at dahil sa takot na mahamon ang aking awtoridad. Ngunit sa matematika, ang pinakamahalaga ay hindi ang edad o nasyonalidad, kundi ang dalisay na paghahanap sa katotohanan. Ilang oras matapos mailathala ang artikulo, nagimbal ang buong komunidad ng matematika. Ang mga propesor mula sa Harvard, Stanford at Princeton ay humiling na suriin ang papel ni Aliyah. Maging ang mga instituto ng pananaliksik sa matematika sa Europa ay nakipag-ugnayan. Lahat ay nakatuon sa makabagong ideya ng 13 anyos na dalagitang ito kinabukasan ng umaga. Nag-aalmusal si Aliyah kasama ang kanyang ina. Noon, tumunog ang telepono ni Aling Lina. Mula ito kay Professor Russell. Kayo po ba ang ina ni Alia Reyes? Naging bastos po ako kahapon. Maaari ko po bang makausap si Alia?
Isang oras pagkatapos, magkaharap na sina Aliyah at Professor Russell. Ang ekspresyon ng propesor ay mayroong ganap na bagong kaseryosohan kumpara kahapon. Aliyah, tama ka. At ako ang nagkamali. Ang unang sinabi ng propesor, hindi po kayo nagkamali, propesor. Mahinang sagot ni Aliyah. Magkaiba lang po tayo ng pananaw. At sa matematika, mahalaga po ang mga pagkakaibang iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Professor Russell ang tunay na pagiging espesyal ng batang ito. Ang kanyang pambihirang kakayahan sa matematika ay kahanga-hanga. Ngunit ang mas nakakabilib ay ang kanyang kababaang loob at paggalang. Kahit sa sandali ng tagumpay, mayroon siyang kakayahang isaalang-alang ang damdamin ng iba, ang tunay na katangian ng isang iskolar. Aliyah, gusto mo bang magsulat ng isang papel sa ilalim ng pangalan ko? Siyempre, tutulungan kita, ngunit ikaw ang tunay na may-ari ng ideyang ito. Ipalista natin ito sa opisyal na journal ng MIT bilang The Aliyah Reyes Hypothesis. Kumislap ang mga mata ni Aliyah, ngunit higit sa kagalakan, naramdaman niya ang responsibilidad. Nauunawaan niya ang bigat ng pagkakaroon ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng matematika. Karapat-dapat po ba talaga ako? Napatunayan mo na kung karapat-dapat ka o hindi. Nakangiting sabi ni Professor Russell, ang matematika ay hindi nagtatanong ng edad o nasyonalidad. Tanging katotohanan lamang ang hinihingi nito. Nang hapong iyon, isang espesyal na seremonya ang ginanap sa opisina ng Mathematics Department ng MIT. Si Aliyah ay itinala bilang isang di-opisyal na kontributor. Bagamat hindi siya isang opisyal na mag-aaral, ito ay isang opisyal na pagkilala sa kanyang mga nagawa sa pananaliksik. Sa edad na 13, nakamit niya ang isang bagay na hinahangaan kahit ng mga mag-aaral sa graduate school. Makalipas ang ilang araw, ang kwento ni Aliyah ay nagsimulang pag-usapan sa mga mag-aaral sa graduate school bilang The Aliyah Effect. Isang terminong nangangahulugang pagkwestiyon sa mga umiiral na palagay at pagtingin sa mga problema mula sa isang bagong pananaw. Kasama rin dito ang aral na ang magagandang ideya ay maaaring magmula kahit saan, anuman ang edad o autoridad. At ng gabing iyon, isang larawan ang inilabas sa opisyal na social media account ng MIT. Isang 13 anyos na dalagita na nakatayo sa harap ng isang puting pisara. Sa ilalim ng larawan, mayroong ganitong caption, "Ang matematika ay hindi nagtatanong ng edad. Tanging lakas ng loob na hanapin ang katotohanan ang hinihingi nito." Sa huling pahina ng kanyang kuwaderno, nagsulat si Aliyah ng isang bagong pangungusap. Ano kayang susunod na problemang kailangan kong baguhin? Ang 13 anyos na dalagita na dumaan sa pagkiling, pangungutya at lahat ng pagsubok ay naghahanda na para sa kanyang susunod na hamon. Ang batang iyong binaliwala, sa huli, ay nag-iwan ng marka sa mundo ng matematika. At sa harap ng kanyang pangalan, lahat ng pagkiling ay napilitang manahimik. Ang sandaling dinaig ng kakayahan ang herarkiya, ang katotohanan na mismo ang nagsalita para sa lahat.